May kamaster tayo nagsabi, ano daw itong chords na to? Yan. Yung tinutukoy ko, chords na merong 7. C7, A7, E7, D7. Yan. Sasagutin natin itong mga master, pero bago lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko. Sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang mga itinuturo ko. Let's go! Pag-usapan natin yung mga chords na yan, mga master. Special shoutout sa ating ka-master. Kung interesado ka dito mga master at baguhan ka pa lang sa paggigitara, makinig ka. Dahil malalaman mo na ngayon kung bakit nagkaroon ng 7. Sa video to mga master is tutukoy natin kung bakit nagkaroon ng 7, saan ba galing siya sa scale natin. Dahil yung ating chords is meron niyang scale, bumabase yan sa scale. Pag C yung ating chord is syempre bumase yan sa scale ng C, major scale. At ituturo ko rin sa inyo mga master kung paano natin siya i-apply sa aktual na mga kanta. Kunin muna natin yung kanyang formula kung bakit nagkaroon ng C7, yan. Dito muna tayo sa ating whiteboard mga master, yan. Sundan nyo to mga master kasi yung formula na to is nag-work siya sa lahat ng mga chords. Lahat ng key. Kukunin natin yung formula ng ating C7. Yan. So, ito yung ating C major scale. Ito yung mga nota sa C major scale. Kasi, ulitin ko, yung ating mga chords is nakuha yan dahil sa mga scale. Kumbaga, sa C major, tanggalin muna natin tong 7 na to. Sa C major is kinuha yung 1, 3, 5 na tinatawag. So, ito yun. 1, 3, 5. So, ito yung ating C major. Meron tayong nota dyan sa loob na C, E, G. Yan. Take note mga master. Ito, tandaan nyo. Yung 7 na ito, yan, is hindi siya yung itong 7 na B. Kasi 'di ba, naisipan natin kasi 7 yung nota. So 1 2 3 4 5 6 7. Oh. So ilalagay lang natin yung B dito. Yan. So hindi siya ganon. Kasi yung B na ito is take note, major siya mga master. Major scale. Pag ang chords natin is ganito, C tapos merong M na malaki, 7, pwede nating ilagay dito yung B. Yan. Kasi ang tinutukoy dito, C major 7. Meron tayong tutorial dati nito mga master. Sana panoorin nyo yun mga master. Ito yun, no? So, balik tayo sa ating topic. So, itong 7 na to is hindi yung B na note na to. Ang gagawin natin sa kanya is i-atras natin siya. Ipa-flat natin yung ating number 7. So, pag ipa-flat natin yung ating 7, i-atras natin siya ng isang fret sa ating gitara. Yan. So, makukuha natin yung B. Yan. Yan. Sorry, master. B flat. Yan. I-atras natin siya eh. Or tinatawag din na dominant 7. Yan. Pero, bahala na kayo mag-intindi. Basta ang gagawin nyo, kanyang pang number 7 i-atras mo, makukuha mo yung nota, yun yung i-add mo dito. Yan. Yan. So ngayon, paano natin hanapin yun sa gitara? Ito yun. So ito yung ating C na open chord. So meron tayong ring finger na C dito. Ito yung C. Then meron tayong middle finger na E. At kabilang natin dito yung G. Yan. At ito ay C. Yan. So, ito yung ating C major chord. So, para malagay natin yung 7, hahanapin natin yung B flat. Yan. Take note mga master, B flat. So, yung B flat natin, meron tayo dito sa G string yan. G string, meron ditong B flat sa 3rd fret niya. Yan. So, i-add natin dyan. Ilalagay natin sa pinky. Yan. Yan yung tunog niya. At take note mga master, kung napapansin nyo, yung nota natin sa loob is kulang yung fifth or nawawala yung G. Okay lang yun siya mga master kahit wala yung G.
basta't nandoon yung third. Kasi siya kasi yung quality ng chord. Siya yung namamagitan or na-identify natin ang isang chord kung major ba or minor. Kasi 'di ba yung pag minor, yung third ipa-flat natin. Pwede nating i-disregard dyan yung G na note. Yan. Kasi wala namang problema kahit hindi natin i-play dito sa open chords. Yan. Yung ating G na note dito sa ating C7. Yan yung tunog niya. At sa bar chord naman na C. So ang gagawin natin dyan yung B flat. Nandoon din dito rin. So gagawin natin, bibitawan lang natin yung ating ring finger. Yan ito. Para ito kasi octave to octave ng ating root C din ito. So bibitawan lang natin ito, yung ating ring finger, yan. Makukuha na natin din yung ating C7. At dito naman merong C dito, yan sa 8th fret dito sa ating low E string ito. C, so ito yung bar chord natin. So, hanapin lang din natin dyan yung B flat. Yung ating B flat dyan is nandito sa 8th fret din ng ating D string. Nandito yung B flat. So, yung gagawin natin dyan, bibitawan lang natin yung ating pinky finger. Yan. Para masama natin yung B flat. Yan na yung ating C7. At take note mga master, movable tong ito. Kaya pagtatanda mo yung shape niya at alam mo yung 12 notes na pagkakasunod-sunod, kaya lagi kong sinasabi kasi matutunan nyo na yung mga chords. Hindi na kayo magtatanong kung anong chords ito pag nandito tapos ganito yung posisyon. Yan. Hindi na. Kasi example, ito yung ating C, babalikan natin. So ito yung ating C7 kanina. So pag alam natin yung 12 notes, so C7, C sharp 7, D7, D sharp 7, E7, F7, F sharp 7, G7, G sharp 7, A7. Tutukoy mo na yung mga chords. Isang example pa mga master yan. Sa gawin natin, kukunin natin yung G7. Babase rin tayo sa G major scale. Ito yung G major scale. G, A, B, C, D, E, F sharp. Yan, ito yung kukunin natin na chord, G7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung mga nota niya sa G major. So, 1, 3, 5. Yan yung ito sa ating skala. Ngayon, yung 7 niya, ito, F sharp, yung 7 dito, pag i-atras natin yan, siyempre, yung F sharp natin, pag i-atras, babalik siya sa kanyang natural na note, na letra. So, dahil sharp ito, pag i-atras natin siya, so babalik siya sa natural na F note. Yan. Pag i-play natin sa gitara, pin chords na G, yan. So, hanapin natin yung F dyan. So, dito sa D string, meron tayong F dito, yan. Nandito sa 3rd fret. So, pwede nating lalagyan ng ating ring finger dyan. Yan. Ito. Yan na yung ating G7. At meron ding naglalagay dito. Yan, yung index nilalagay nila dito sa 1st fret ng high E. Kasi F din ito. So, pwede naman din yon. Yan yung tunog. At sa bar chord natin na G dito. Yan. Kung ano yung ginawa natin dito sa C, di ba? Tinanggal natin yung pinky. So, ganun lang din yan. Tatanggalin natin yung pinky para makuha natin yung F. Masasali kasi mababar chord na rin siya dito sa ating index finger ito. Yung 3rd fret ng D string natin. So, nababar chord din natin siya. At meron ding isang paraan din dito. Malapit lang din dito. So, pwede mo siyang gawin, i-octave mo yung F mo. So, para yung pinky may trabaho pa rin siya. Kasi dito, tinanggal natin yung pinky. Hahanapin natin yung F. So, merong F dyan na malapit. Yan, na ma-access ng ating daliri. So, ito yung B string natin. Ito, open. So, B string, tingnan mo yung 12 notes. So, B, 1st fret, C. 2nd fret, C sharp. D, D sharp, E, F. Oh. May F dito. Yan. Sa 6th fret.
Yan. So pag tinanggal ko tong pinky dito sa aking barchord na G at ilalagay ko siya dito sa 6th fret ng B, yan, makukuha ko yung octave din ng 7 natin. Yung ating F, yan, nag-octave na yung ating F, yan. Mas makapal pakinggan. Yan. Mas emphasize. Yan. At ganoon din, dahil alam natin yung 12 notes ito, so pag iusod ko ito, makukuha ko na rin yung mga 7 na ganitong form. So, G7, G sharp 7, A7, A sharp 7, B7, so on so forth na. Yan. Kaya napaka-powerful nitong 12 notes na to. Kaya grab nyo na to mga master. Huwag nyo lang kalimutan talaga yung formula kung paano nagawa. So ngayon, ilalagay na natin siya sa kanta. Yan. Mahalagang malaman mga master na yung mga ating mga chords na to, yung mga 7 natin na mga chords, sila yung ating mga preparatory chords. Kaya nagugulat tayo, bakit wala sa family chords itong G7? Bakit merong G7? Na sinabi ko naman nasa family chords lang lahat, di ba? So meron tayong mga tinatawag na preparatory chords. Yung G7 natin, example, meron tayong family chords ng G. Yan. Ito yung family chords natin lahat-lahat. Tignan nyo dyan. Walang nakalagay dyan sa root niya na 7, di ba? Wala. Walang mga number dyan. Magagamit mo kasi itong mga 7 na to or mga preparatory chords natin. Pwede mo siyang i-add para sa flavor lang. Example nito mga master, pag galing ka sa root, take note mga master ha, galing ka sa root, pupunta ka, kumbaga yung susunod mo na chords is number 4, any key. Yan. Yung ibig kong sabihin na number 4, yung halimbawa sa family chords ng G, yung number 4 niya dyan is C. Pag chorus part na meron tayong C, babagsak tayo sa C, yan, pwede nating i-apply itong 7 na to para as preparatory chords. Mag-prepare siya basta't yung susunod sa kanya number 4. Yan. Sample, mag G ako, then G7, bagsak ako sa C kasi number 4 siya. O, di ba? Relax. Maganda pakinggan. Kasi pag gagawin natin to, tapos yung susunod is D, hindi siya tutugma. Ito. Oh. Parang panibago, di ba? Bigla kang surprise. At lalo na sa mga minor, oh, pag minor yung sunod, example natin, B minor. So, pag maganito tayo, lagay tayo ng 7, tapos mag minor tayo. Oh, di ba? Hindi talaga siya tutugma doon. In short, para lang talaga siya mag-prepare sa number 4. Kumbaga para siyang pathway. Para siyang daanan para doon papunta sa pang number 4. Ito mga masarap, for beginners lang to. Mag-react na naman dito yung mga super. Palitan natin yung ating key. Example, nasa key of A tayo. Yan. May chords ng E. Yan, ito yung chord progression natin. Yan. So, meron tayong 1, 4, 5. Yan. So, pag pupunta ka na ng 1, yung root mo, gagawa ka na ng pathway, papunta sa 4. So, mag A7 ka dyan. Then, 4. O, di ba? Smooth lang, di ba, yung paglipat. Yan siya. Basta tatandaan nyo lang to lagi mga master. Lahat ng mga 7 na yan is magagamit natin para sa preparation ng ating number 4 na chords. Example nga dito, di ba? Sa ilalim ng See? Yun siya mga master. So hanggang dito lang yung video natin na ito mga master. Sana nasagot natin yung mga tanong natin ka master kung paano ito nangyari yung 7 na to.
at paano natin i-apply para sa ating mga baguhan. So, wag itong kalimutang i-share mga master sa mga kaibigan nyo, kilala nyo na mahilig din sa gitara. Hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.